Ciao Raga! Musta naga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Raga, importante ang content ng video na are. Kaya makinig na maigi, unawaing mabuti at panoodin mo ang video hanggang dulo. Attention sa lahat ng mga OFWs, mayroon mga dokumento o maaari na na-expire yung permeso de soggiorno at hindi na makapag-renew, pati na din yung mga undocumented, maging yung mga mayroong plano na pumunta dito sa Italia at wala pang proper documents. Ang gobyerno ni Prime Minister Giorgia Meloni ay mayroong inaprubahan na bagong Decreto Sicurezza 2026 na nakapaloob ang mga importanteng pagbabago patungkol sa rimpatrio voluntario assistito or assisted voluntary repatriation. Totoo ba na bibigyan ng gobyerno ang mga immigration lawyers ng bonus o incentive kada undocumented foreigner na makukumbinsi nila na umuwi na lang doon sa kanilang country of origin sa halip na mag-process pa ng permit to stay? Alamin natin ang detalye raga, dopo na sigla, partiamo! Ang Consiglio dei Ministri ay inaprubahan ng isang bagong dekreto legge patungkol sa usapin na Rimpatri Voluntary Assistiti o Assisted Voluntary Repatriation. Lilinawin natin kung ano gayang tinutukoy na Rimpatrio Voluntario Assistito. Ang Rimpatrio Voluntario Assistito ay isang instrumento na nakapaloob na sadya sa batas ng Italia at isang pulisiya na nakapaloob din sa European Immigration. Sa pamamagitan ng Rimpatrio Voluntario Assistito ay nagiging posible para sa isang dayuhan sa Italia na makabalik voluntarily sa kanyang country of origin at makatanggap ng konkretong suporta mula sa Estado. Kaya mayroong pagkakaiba yung tinatawag na espulsione o expulsion kaysa sa Rimpatrio Voluntario Assistito or Assisted Voluntary Repatriation. Ang ilan sa mga suportang maaaring matanggap ng voluntarily na uuwi doon sa kanyang bansa na pinagmulan ay gaya ng gastos sa pagbiyahe pabalik sa kanyang bansa, financial assistance, at reintegration program doon sa kanyang country of origin. Kailan ba nagiging applicable ang Rimpatrio Voluntario Assistito? Una, kapag ang application ng isang estranyero para doon sa tinatawag na tipo ng permeso de soggiorno na protezione internazionale or asilo politico ay narespinta or na-deny yung kanyang application. Pangalawa, kung mayroon dating permeso de soggiorno ang isang estranyero pero na-expire na and for whatever reason ay hindi na posible o wala ng way or wala ng option para makapag-renew pa ng permeso de soggiorno. Pangatlo, kapag ang isang estranyero ay nagdesisyon para sa kanyang sarili na bumalik na doon sa kanyang bansang pinagmulan. Ano naman yung nakapaloob sa bagong Decreto Sicurezza na bonus o insentibo para sa mga avocati? Isa yan sa maituturing na pinaka-kontrobersyal na pagbabago. Ang pagbibigay ng financial bonus o incentive sa mga immigration lawyers na tutulong sa mga estranyeri na umuwi na sa kanilang bansa voluntarily. Ang kumpenso para sa mga avocati ay equivalent to approximately 615 euros per client na matatanggap lamang ng isang avokato kapag nakumpleto na ang procedure at nakauwi na sa kanyang bansa ang isang estranyero na tinulungan niya. Kaya ang gusto ng gobyerno ay bigyan ng incentive o financial bonus ang isang avokato na sa halip na tutulungan
at magbibigay siya ng assistance kung paano nga magkakaroon ng dokumento at magiging legal ang pag-stay dito sa Italia ng isang estranyero, ay hihikayatin niya at tutulungan naman niya sa halip, okay, na voluntarily ay umuwi na laang doon sa kanyang country of origin at hindi na mag-process pa ng permesso di soggiorno. Ang budget ng Italian government para sa financial bonus na ito para sa mga immigration lawyers ay 1.2 million euros para sa taong 2026 hanggang sa taong 2028. At the same time, nais din ng gobyerno ni Prime Minister Meloni na alisin ang access sa mga state legal aids para sa mga estranyeri na gustong i-challenge o labanan yung mga utos na deportasyon sa korte. Siyempre, ay marami ang mga naging kritiko ng bagong dekreto sikurezza na ito, yung ating tinutukoy. Sabi nila ay ginagawa daw o maaaring maging repatriation agents or bounty hunters ang mga avocati. Dahil diyan ay sinabi ni Prime Minister Meloni na imomodify nila ang tungkol sa bagay na ito. Kasama din sa bagong dekreto ang pagpapahigpit ng mga rules regarding sa pagpapabilis ng deportation ng mga dayuhan na nahatulan dahil gumawa ng krimen o labag sa batas dito sa Italia. Importanteng tanong, kung halimbawa ba na ang isang estranyero ay voluntarily bumalik doon sa kanyang bansang pinagmulan sa pamamagitan ng programa ng gobyerno na Rimpatrio Voluntario Assistito, siyaga ay maaari pa na makabalik ng Italia? In some cases, yes, pwede pa. Pero case-to-case basis palagi at depende sa sitwasyon ng bawat dayuhan na umuwi sa kanyang bansa. Kaya importanteng gagawin na i-verify munang maigi at i-check muna na maigi bago magdesisyon na sumailalim doon sa programa ng gobyerno na Rimpatrio Voluntario Assistito. Magabang tayo raga dahil inaasahan na in the coming months ay dapat na sundan natin ang mga possible na changes ng dekreto na ito hanggang sa iyan ay maging ganap na legye na maaaring ang iba sa mga provisions na nakapulob ay magbago or maamyendahan pa. Ayun raga, sana naging malino sa iyo, nakatulong sa iyo ang information na pinag-usapan natin sa video na ito. Sana ma-share mo rin sa iba, lalo na doon sa mga alam mo na makakatulong sa kanila ang information na pinag-usapan natin sa video na ito. Maraming salamat sa panonood mo at sa pagsuporta mo raga. Once again, this is Chad and always remember, Chad will guide. Grazie raga, alla prossima!